Ayan, Waris of Kabaitaan, Sir Kabaitaan Clarence back again. So kasama ko ngayon, walang iba, si Gitaristang Lagalag. Welcome po sa The MCC Loop interview natin. Ano po munang totoong pangalan mo po? Kunci, Tumalaylay ang pangalan ko. Tawagin mo na lang akong Kuya Kunci. Ayun, Kuya Conchi. Paano ka po napunta sa pagbablog? Panadirong Lagalag, nagpunta nun sa bahay. Parang ako ba kayo nagatugtog nun sa simbahan? Opo. Binidyoan niya ako nun. Yung nanood naman na sa ibang bansa, nagpadala ng papasko sa akin. Dinala naman ni Panadirong Lagalag. Ibig sabihin po, yung pangalan mo po na Gitaristang Lagalag, sino pong nagpangalan yan? Si Kamosang na. Yung aking isang anak na. Doon namin Parang hinango po kay Panaderong Lagalag. Oo, doon Kasi siya po, sa bakery siya, kaya Panaderong Lagalag. Ikaw naman po, nagigitara, kaya Gitaristang Lagalag. Kaya yun ang inano namin. Oo. Doon po nag-uumpisa sa Gitaristang Lagalag. Ibig sabihin po, gaano katagal ka na po nagbablog? Malapit na mag-3 taon. Nung nag-umpisa ka po. More on ano po ba yung mga video na ginagawa mo po? Noong una, nagkakanta-kanta talaga. Yung iba ay mga sarili kong compose, yung iba naman. Mga cover. Na-meet na po kita sa Benavista. Yun yung una po kitang beses na nakita. Ano po yung ginagawa nyo nun? Nangangaroling ako nun. Minsan nakatugtog din ako sa sabungan. Ano po yung pinagkakaabalan mo po talaga sa buhay pag hindi ka po nagbablog? Ang gawain ko talagang karaniwan nun ay nangangarit ako, nagakupras, tapos ako ay nagabukid. Nangangarit ako nun ng mga 20 puno. Kami ng mag-asawa ay nagpuntaranganin ng lambat. Nanood din kami paggabi sa paglambat. Aba, libre na yung pang-ulam, may pambigas pa. Bukod po sa mga trabaho na yun, tsaka sa pagbablog, tsaka bukod po sa pagigitara muna, mamaya po natin pag-usapan yan. Ano pa po yung iba mong hilig? Yung libangan? Palibasa nga niya, ako'y nagagitara. Pinangiyahan din ng mga kaibigan ko sa pag-inom-inom. May mga Ayan, ang libangan. mga ganun yung pag ako dumating na doon sa isang bahay. Dini muna sa amin yan. Wag mo alasingin at na makapunta rin dini. Pero yun naman ay kung halimbawa may mga okasyon, yan ang aking libangan. Libangan. Ayan, pag-usapan na po natin itong sa pagigitara. Kasi, syempre, kaya ka po si Gitaristang Lagalag, ito talaga yung pinakang pagkakakilanlan mo po eh. Oo. Kailan ka po nag-umpisang tumugtog? Parang mga 12 anyos pala ako noon. Dati, Sino pong nagturo sa'yo? Ano yung sarili lang po, nakikita mo lang, o may walang nagturo sa akin ito. Yung aking kapatid na panganay na Emilia ang pangalan, sabi sa akin, ano pasalubong ko sa iyo pag uwi ko? Ati, ang gusto ko yung harmonika na lamang. Kapartner na itong gitara. Hindi lang ito natugtog ko eh. Gitara. bukod po sa gitara, ano pa po instrument ang alam mo? Yung harmonika na pagsabay ko. Harmonica, bukod po sa harmonica at Oo. gitara, ano pa po? Yung ukulele. Magkakamag-anak po yun eh. Ako minsan yun, nagadram-dram ako ng mga galon-galon. Napalo-palo. Ano, magkakasama po yan eh, parang grupo din po yan eh. Oo. Ibig sabihin, 12 years old pa lang po, natugtog ka na. Hanggang ngayon, ilang taon ka na po ba ngayon? Ako eh, nasa, malapit na ako mag-60. 60. Baka- Di 48 years, palimang dekada ka na po palang natugtog. Malapit na. Kasama na po doon syempre yung pagkanta. Oo, Pag nasabay tumutugtog na. ka po, kumakanta ka rin po. Ang tanong mo kanina, kung paano ko natuto, ay nadinig ko lang yung, pag may narinig ako mga tugtog, inagaya Gaya mo lang po. Oo, diba? Narinig ko yung tugtog. Yan, Tapos parang na-adapt mo po agad siya. Tapos na nakaya mo na siyang tugtugin. Ito po pala, may gusto po ako itanong. Kung okay lang po itanong ha. Ito naman po, yung mga mapapag-usapan po natin, pag halimbawa hindi ka komportable po na i-share sa social media, ikakat natin. Curious din po ako eh. Ano po ba yan? Parehas na mata mo po ay wala na talaga nakikita. Ay, wala na. Ano po yan? Pagkapanganak po ay ganyan na o may nangyari po? Ibig sabihin po, nung pinanganak ka po, hindi pa po ganyan. Hindi. At ako rin nabili ng tinapay, pero hindi ko pa masyado matandaan. 2 taon pa lang ako doon na eh. Tapos, ano po nangyari? Sabi nung kapatid ko, nanay, sama namin si Tuti sa Ilog, galaba kami. Sabi lang naman ng nanay ko, huwag niyong isama yan, at baka yan ay mapaglaruan ng mga maligno doon. Adi, hindi rin naniwala yung mga kapatid ko, sinama rin. Sabi, abantayan po naman namin. Nang nagalabas sila, yung isa naman kapatid ko na nagahuli daw ng hipon, naninipok yung tawagin, nagahuli ng hipon, ay nakatulog daw naman ako sa ibabaw ng bato. Tapos, Nang nakatulog ako sa ibabaw ng bato, ito palang kapatid kong isa, yung palang mga bato na inabuklat niya, yun daw ay tirahan ng mga maligno. Pag-aari nila, nasira. Ako naman ang ginantihan. paano po nangyari yun? Mga Hindi naman agad-agad na wala na. parang Parang, gabi daw, nilagnat na ako. Pangalawang araw, namuta na yung mata ko. Nagalaki yung mata ko, namamaga na ganun. Ginawa naman nila, dinala sa doktor.
Ba't wala daw makita? Baka po yan ay napapagkunan sa ilog. Ay ano po kaya kung patawasan muna ninyo. Pinatawasan ako sa madaling sabi sa albularyo. Nung tinawasan naman ako nung mga albularyo, ang sabi nga ni na ano ko sa nang maligno, ay di anong nangyari na? Ginamot na niya ako, siyempre albularyo eh. Nagpakuha naman ng 3 buong dayap kay tatay. Papisaan din daw ng dayap yung aking mata. Pagkalagay daw man din naman yung kalamansi sa aking mata ay nangimatay na sa madaling sabi. Doon po na nawala. Tuluyang mawalan. Ay di ngayon, nung pinagamot uli ako sa ibang albularyo, sabi lang naman gagamot ay. Nanay, tatanungin ta po kayo. Kung sakali pong mabuhay itong anak nyo, payag po baga kayo pagsilbihan po ninyo siya na kahit po siya ay wala ng paningin. Sabi lang naman na nanay, kahit pa ano pa, kahit wala siyang paningin, basta buhay lamang. Silbihan namin siya. Ayaw namin siya mawala. Buti po inabot pa ninyo ako. Siguro kung tumagal pa ng mga kalating oras pa ako, hindi ninyo nasundo. Wala na, mamatay na anak ko. Pero mabubuhay po siya. Kaya lang, bulag na. Alam po ninyo kung anong nakabulag sa kanya. Yung pagpisa po ng dayap sa kanya mata. Hindi man po yung mga engkanto. Hindi engkanto. Dahil yan po sa engkanto, pwede nating pakiusapan yung mga engkanto na nagpamaga doon sa mata niyan, na ibalik yung liwanag niyan. Kung hindi yan pinisaan ng dayap. Sabi ng mga engkanto, hindi na nila kayang ibalik dahil ano na po, naluto nga yung mata niya at gawa ng pagkapisa ng dayap. Yun po ang kwento. Oo, hanggang ngayon. Pero at least po, buhay ka po. Buhay at nakakapaghanap buhay naman. Tsaka, mas nakilala ka po dun eh. Oo. Bilang si gitarista ng Lagalag, na sa kabila po ng kapansanan mo, yun nga, marami ka pong nagagawa na kakaiba na hindi nagagawa ng iba na may nakikita. At least nalaman po natin at saka nalaman po ng mga tao. Parang hindi pa po alam yan ng karamihan eh. Oo, yung hindi kwento. pa. Hindi pa. Kasi nakikita lang naman po nila sa'yo. Yun nga, ikaw na po yan, tumutugtog ka na po. Si gitarista ng Lagalag. Pero yung kwento, paano po nangyari yung mga nasabi mo po, ngayon pa lang po nila nalaman. Kung paano nawalan ako ng liwanag. Bago po matapos yung interview natin, speaking of yung mga viewers mo po, yung mga nakapollow po sa'yo, yung 14,000 followers mo po, baka may gusto ka pong sabihin dun sa 14,000 followers mo na yun. Tsaka sa lahat na rin po ng maaabot ng viewers video natin. natin. Po, yung mga nakafollow kay Gitarista ng Lagalag. Ay, ang masasabi ko lang sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa mga followers ko ay ngayong nalaman na ninyo ang aking kasaysayan na yung hindi lahat at ilan lamang. Oo. Marami pa. Marami pa po kung lalatin natin. Kung lalatin ay matagal. Matagal mo talaga. Ano Yung mga importanteng detalye lang po yun oo, pag ano natin. Mga binagtas-bagtas lang natin, sabi nga ng matatanda, ang ating usapan. At dahil yan ay kung ating saliksikin, ay talagang matagal. Mga viewers ko, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa inyong gitaristang Lagalag. At talagang ako'y nagpasalamat naman sa aking mga followers at kahit pa paano, kahit madalang akong mag-post ng video ay talagang nandiyan pa rin sila at patuloy na nasubaybay sa akin. Kaya ang masasabi ko lang, sana lagi silang nasa mabuting kalagayan at sila'y bigyan ng mahabang buhay sa lahat ng aking mga viewers at followers at bigyan ng mailayo sa lahat ng signos trahedya at sakuna, masasama at karamdaman. Last na lang po, Kuya Conchi. Bago matapos ang interview po natin, bigyan mo po kami ng pinakang malakasan mo na dyan na sample. Ayan, tugtugan mo po kami tsaka yung mga viewers po natin. Yung pinakang ano mo na po, pang diinan na po ba? Kung meron ka pong isang parang kanta, tugtugin na pwedeng ialay po sa akin, sa mga viewers natin, ano po yung pinakang pandiinan mo na? Ay, wait lang po. Para mas marinig po ito ng mga ano, ikakat ko na muna yung video, tapos hahawakan ko na lang. Bibidyo po kita ng walang microphone. Para kinig na kinig talaga. Sa'yo'y nagmamahal
sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong dinidibok na ika'y parang alam. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. Ang dugo'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Yun. Napakaganda pong awit nun. Thank you po very much sa interview na kahit sa maiksing oras po at least mas makikilala ka po ng mga tao pag na-post po natin tong mga video na to.